House Bill 4701 at House Bill 3719. Iniulat ni Ginoong Vanilov C. Villegas. House Bill 4701 or an act prescribing English as the medium of instruction. Noong 1974, nagsimulang ipatupad ang patakaran sa edukasyong bilingual bilang pagsuporta sa paglinang ng isang bilingual na bansa. Nang mapagtibay ang 1987 Constitution, nirebisa ang kagawaran ng edukasyon, ang patakarang ito at ipinalabas ang 1987 Patakaran sa Edukasyong Bilingual na halos katulad lamang ng nakaraang patakaran maliban sa ilang dagdag na probisyon tulad ng pagbibigay sa antas tersyarya ng gampaning pangunahan ang intelekwasyon ng Filipino. Noong 1986, isinagawa ng isang pangkat ng LSP ang unang summative evaluation sa pagpapatupad ng patakaran ng edukasyong bilingual sa antas tersyarya na pinangungunahan ni Sibayan at Gonzales, 1987. Ayon sa resulta ng pag-aaral ni Sibayan, hindi seryosong ipinatupad ng mga paaralan ang programang edukasyong bilingual. Negatibo ang mga paaralan sa paggamit o paraan ng paggamit ng Pilipino sa mga paaralan, ngunit hindi sa Pilipino bilang pambansang wika. Inilahad din ng resulta ng pag-aaral na ang mga mag-aaral sa buong bansa ay napakahina ang performance sa mga paaralang pampubliko o pampribado. Magaling o mahina mang paaralan, ang dahilan ng malungkot na sitwasyong ito ay ang mga guro mismo na walang sapat na kaalaman sa asignaturang kanilang itinuturo. Ipinakita sa kinalabasan ng ebalwasyon na ang edukasyong bilingual ay hindi prioridad sa antas tersyarya. Sa karamihan ng mga institusyong pantersyarya, ang pagpapatupad ng edukasyong bilingual ay walang masusing disenyo. Bilang pagbubuod, ang pag-aaral nito ay nagkaroon ng konklusyon na ang pagbaba ng achievement scores ng mga mag-aaral sa elementarya at sekundarya ay hindi dapat isisi sa patakaran ng edukasyong bilingual kundi sa kakulangan ng kakayahan ng mga guro, mahinang pamamahala ng mga paaralan at kakulangan ng mga aklat at iba pang mga kagamitan sa pagkatuto, mga salik na iniuugnay sa mababang sosyo-ekonomikong antas at kakulangan ng suportang pinansyal. Ang pag-aaral na ito ay sinundan ng pag-aaral ni Fuentes 2000 sa status ng pagpapatupad ng 1987 Patakarang Edukasyong Bilingual. Ngunit naging limitado lamang sa mga institusyong pantersyarya sa Cebuano at Hiligaynon. Ayon sa pag-aaral na ito, bigo ang implementasyon ng Patakarang Edukasyong Bilingual sa mga institusyong pantersyarya ng Cebuano at Hiligaynon. Ang pagpapaunlad ng kakayahan sa wikang English ang pangunahing ipinakita sa kinalabasan ng ebalwasyon na ang edukasyong bilingual ay hindi layunin ng mga institusyong pantersyarya sa mga nabanggit na lugar at ang edukasyong bilingual ay tinuturing na hadlang sa di pagtamo ng layuning ito. Ang pag-aaral ding ito ay nagpapatunay na ang wikang Filipino ay tanggap na bilang wika ng pagkakaisa at simbolo ng pambansang pagkakakilanlan maging sa mga Cebuano na noon pa ay nagpakita na ng matinding pagtutol. Gayunpaman, naniniwala ang karamihan na ang pagiging angkop bilang wikang pambansa ay hindi nangangahulugang angkop ding wikang panturo sa mga asignaturang science at math. Ipiniliwanag ni Fuentes na Filipino is perceived to have more symbolic than functional purpose in the lives of Filipinos. Idinagdag pa na naniniwala ang karamihan na sila ay makabansa sa kabila ng kanilang kakulangan ng kakayahan sa wikang pambansa. Ayon pa rin kay Fuentes, ito ay nangangahulugan na isang multilingual na pamayanang tulad ng Pilipinas. Ang damdaming makabansa ay nakakabit sa kanilang unang wika o mother tongue, kung kaya't ang kahinaan sa pambansang wika ay hindi nangangahulugang nababawasan ang kanilang pagiging makabansa. Sa kabilang banda, ang kakayahan sa wikang English ay pangunahing kailangan sa pagtatamo ng ekonomikong tagumpay dahil nananatili itong wika ng mahalagang larangan, partikular ng pamahalaan, negosyo at mataas na edukasyon. Mahalagang banggitin ang mga pinakamadalas sabihing dahilan ng di pagpapatupad ng patakaran ay kakulangan ng suporta ng pamahalaan. Sa kabilang dako, mahalagang banggitin dito ang naging resulta ng trends in international mathematics and science studies or TIMMS. Sa ginawa noong 1999, ang Pilipinas ay pang-38 sa math at pang-40 sa science sa kabuuang 41 sa lumahok na bansa. Ito ay sa kabila ng pagtuturo ng science at math sa wikang English sa loob ng mahigit na 100 taon.
Nangangahulugan kaya ito na maaaring walang kinalaman sa wika o hindi lamang tungkol sa wika ang dahilan kung bakit mahina ang mga Pilipino sa math at science? Kung wika man ang dahilan, hindi kaya dahil sa wikang English na ginagamit na medium ng pagtuturo sa mga asignaturang science at math? Ang karanasan ng China, Hapon at Russia ay sapat na patunay na maaaring maging mahusay sa science at math kahit ito'y itinuturo na hindi sa Ingles. Sa anong medium nga ba mas madaling matuto ang mga estudyante? Sa pagsagot sa katanungang ito, mahalagang talakayin ang papel na language and culture in the Pacific region, issues, practices, and alternatives ni Dr. Anna Taufeolong-Aki, Direktor ng Institute of Education ng Universidad ng South Pacific 2004, na naglarawan sa konteksto ng wika sa rehiyong Pasipiko. Tinalakay din ang mga karaniwang dahilan ng pagpili ng wika at nagbigay ng mungkahi ng mga hakbang na maaaring isaalang-alang ng mga tagapanghanda ng patakaran at sistema ng edukasyon. Ayon sa papel na ito, ang Pasipiko ay sinasabing most linguistically complex region sa mundo na mayroong mahigit sa 1,000,000 natatanging wikang vernacular na sinasalita na kulang sa 10 milyong naninirahan dito. Maliban pa ito sa mga wikang dayuhan na dala ng mga misyonaryo, negosyante at mga mananakop na naninirahan sa rehiyong Pasipiko tulad ng English, French, Spanish, Japanese, Chinese, Hindustani, Filipino, Korean at German. Sa layuning matulungan ang mga bansa sa Pasipiko na makabuo ng angkop ng mga patakarang panwika na magtataguyod ng pantay na edukasyon at mapabuti ang kalidad ng pagtuturo at pagtuto, ang World Bank ay nagkomisyon ng isang papel noong 1994 upang suriin ang pandaigdigang karanasan sa paggamit ng una at pangalawang wika sa edukasyon. Natuklasan ng pananaliksik na ito ang mga sumusunod. Ang mga bata ay nangangailangan ng pinakamababa ng 12 taon upang matutunan ang kanilang unang wika. Ibig sabihin na ang unang 12 taon ng bata ay dapat nakalaan o bigyang diin ang pagkatuto ng unang wika ng bata. Ang mga bata ay hindi natututo ng pangalawang wika ng mas mabilis at madali kaysa sa mga matatanda. Ang may edad na bata ay may higit na kasanayan sa pagkatuto ng pangalawang wika. Ang development ng unang wika ng bata na may kaugnayan sa kognitibong development ay higit na mahalaga kaysa paghantad sa pangalawang wika. Kung gayon, pinabubulaanan ng pahayag na ito na hanggat maaga ay turuan na ng pangalawang wika o bigyan ng mahabang oras ang pagkatuto ng L2 or pangalawang wika ang mga bata. Sa mga sitwasyon sa paaralan, ang mga bata ay dapat matuto ng akademikong kasanayan sa wika, gayon din ng mga kasanayan sa sosyal na komunikasyon. Matatamo lamang ito sa pamamagitan ng paggamit ng wika ng bata. Ang mga bata ay natuto ng pangalawang wika sa iba't ibang paraan batay sa kanilang kultura, sa kanilang pangkat at sa kanilang individual na katauhan. Sa review ng literatura na nabanggit ng papel ay nagkaroon ng konklusyon na ang development ng unang wika ay kritikal sa kognitibong development at bilang batayan sa pagkatuto ng pangalawang wika. Ang mga guro ay dapat nakauunawa, nakapagsasalita at nakakagamit ng ng pagtuturo na may ito man ay una o pangalawang wika. Ang suporta at pakikisangkot ng mga magulang at pamayanan ay mahalaga sa lahat na matagumpay na mga programa. House Bill 3719 sa isang kamakailang pagsusuri ng patakarang pangangalagang pangwika na isinagawa ng CMEO Innotech, nagtipon ang mga dalubhasa sa edukasyong wika mula sa kagawaran ng edukasyon, pambansang pang-ekonomiya at pangkaunlarang pangasiwaan, Komisyon sa Wikang Filipino, Summer Institute of Linguistics at iba pang institusyon, pang-edukasyon at non-governmental kasama na ang Linguistic Society of the Philippines. Ang layunin na pagpupulong ay talakayin ang wika ng pag-aaral, mga modelo at pinakamahusay na pamamaraan sa pag-uusap. Lumitaw na malinaw sa lahat na ang edukasyon sa sariling wika ang tamang hakbang upang mapabuti ang pangunahing edukasyon sa Pilipinas. Ang mga dahilan sa pagsusulong ng edukasyon sa sariling wika ay tila hindi malinaw sa maraming guro at mambabata sa bansa. Kahit na ito'y halos katangi-tangi na isang bahagi ng mundo, paano pa ipinaliwanag ang katotohanan ng mayroong 205 co-author ang House Bill
305 na layuning gawing Ingles ang sulong medium ng pagtuturo sa mga paaralan sa Pilipinas. Ang edukasyon sa sariling wika ay hindi kinakailangang ipatupad lamang sa mga formal na paaralan. Ito'y napatunayan sa pangunahing karanasan sa literacy ng tribong Pulangian sa Bukidnon. Sa policy research form na itinaguyod ng CMEO, Inotech, ipinakita ni Father Pedro Walpole ang isang pamamaraan na nagtatambal ng edukasyon batay sa kultura at ang kurikulum ng Department of Education. Na batay sa edukasyon sa sariling wika, ito ay lubos na nagpalalim sa pagmamay-ari ng kultura ng mga estudyante, kabataan. Ini-estimate ni Father Walpole na may mga 300 na hindi opisyal na gawain sa edukasyon sa buong Mindanao na katulad ng pagsisikap sa edukasyon sa sariling wika sa Pulangian, Bukidnon. Sa kasamaang palad, patuloy na hindi napapansin ng Department of Education ang mga hindi opisyal na lugar na ito. Ang ideya ng edukasyon sa sariling wika sa Pilipinas ay tiyak ng hindi bago. Ang Iloilo Experiment in Education through the Vernacular noong 1948 to 1954 ay nagpakita na ng mga benepisyo ng pagtuturo sa unang wika, kasama rin sa mga rekomendasyon ng patakaran ang paggamit ng wika sa tahanan ayon sa Congressional Commission on Education noong 1991. Kaparehong mga rekomendasyon ay ibinigay sa 1998 Philippine Education Sector Study ng ADB at World Bank. Ang ulat ng 2000 Presidential Commission on Educational Reform at ang National Learning Strategy ng 2008 Department of Education Basic Education Sector Reform Agenda. Sa kabila ng kahalagahan ng House Bill 305, isang batas na naglalayong palakasin at paunlarin ang paggamit ng Ingles bilang medium ng pagtuturo sa mga paaralan sa Pilipinas sa loob ng tila hindi masyadong maalam na limitasyon ng lehislatura ng Pilipinas. Patuloy pa ring nakakakuha ng suporta ang edukasyon sa sariling wika mula sa mga profesional sa wika, guro at mga magulang. Ang Komisyon sa Wikang Filipino ang unang naglabas ng pahayag na sumusuporta sa edukasyon sa sariling wika sa pamamagitan ng pagsuporta sa House Bill 3719, na kilala rin bilang ang Multilingual Education and Literacy Act na isinulat ni Representative Magtanggol Gundo ng Valenzuela City. Ang Philippine Business for Education, isa sa pinakamalaking asosasyon ng mga negosyante sa bansa, ay sumang-ayon sa posisyon ng UNESCO na ang sariling wika ay mahalaga para sa literacy sa alinmang kalagayan noong Mayo 2008. Ang mga delegado sa NACEM Conference na ginanap sa St. Mary's University sa Bayambong, Nueva Vizcaya ay nagpasa ng resolusyon na sumusuporta sa House Bill 3719. Noong Setyembre, binigyan ng buong suporta ng Linguistic of Society of the Philippines, isa sa pinakamatanda at prestihiyosong asosasyon ng mga mananaliksik sa wika sa bansa, ang Guni-Gundo Bill. Ang National Economic and Development Authority sa pamamagitan ni Director General Ralph Recto ay nagbigay ng pagkilala sa pagkakatugma ng House Bill 3719 sa mga layunin ng Philippine Education for All or IFA 2015 Plan at ng Updated Medium Term Philippine Development Plan or MTPDP 2004 to 2010. Kahit ang mga magulang ay sumusuporta sa edukasyon sa sariling wika, ilan sa mga Parent Teachers and Community Associations or PTCA ay naglabas ng mga pahayag ng suporta para sa House Bill 3719. Kabilang dito ang PTCA ng Marikina City at Lalawigan ng Rizal, pati na rin ang Public School District Supervisors Association ng Marikina City. Sa pagkakasulat nito, nakatanggap na ako ng mga pangako mula sa mga stakeholders sa Cebu, Bicol at Pangasinan. Bakit natin kailangan ipagpatuloy ang edukasyon sa sariling wika? Maayos itong iniugma ni Dr. Aurelio Agcaule, tagapag-organisa ng NACEM Conference. Ang House Bill 3719 ay isang tapang na pag-amin sa napakasimpleng ngunit mapagpalayang prinsipyo ng edukasyon na mas mabuti at mas produktibo ang bawat mag-aaral kapag natutunan niya ang dapat niyang matutunan sa kanyang sariling wika at sa gayon ayon sa kasangkapan ng kanyang sariling kultura. At yun lang po ang aking pag-uulat tungkol sa House Bill 4701 at House Bill 3719. Maraming salamat.